Matapos ang mga nakuhang backlash o pagpuna sa kanyang panukalang batas sa pagtuturo ng sexual education sa mga kabataan, naghain ngayong araw si Senator Risa Hontiveros ng substitute bill na naglalayong mapakalma ang mga kritiko ng panukala matapos baguhin ang ilang detalye sa proposed bill na ito. Ang buong detalye kukwento sa atin ni Raymond Tinasa. Kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros na naghain na siya kahapon ng substitute bill ng SB 1979 o ang Comprehensive Sexuality Education Bill dahil na rin daw sa dami at init na mga diskusyon sa nilalaman ng panukalang batas. Sinabi ni Hontiveros, ginawa nito dahil sa kabila ng pagpapakalat daw ng mga fake news na tili ang tunay na misyon na maagapan ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ayon kay Hontiveros, sa bagong bill, tinanggal na ang CSE Guided by International Standards na nakasaad sa orihinal na bersyon. Ito raw ay para maging mas malinaw na ang anumang ituro sa ating kabataan ay sang-ayon sa kultura at konteksto nating mga Pilipino. Nilinaw na rin daw na ang CSE ay para lamang sa mga adolescents o mga batang edad 10 taong gulang pataas. Umaasa naman si Hontiveros na mawawala na ang agam-agam at takot sa panukalang batas at may pasa na ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Ang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill, kahapon, minabuti nating mag-file ng isang substitute bill. Dahil sa kabila ng pagpapakalat nila ng mga fake news, nananatili ang ating tunay na misyon, ang maampat, ang pagtaas ng maagang pagbubuntis ng mga batang Pilipino. Ang teen pregnancy ay isa pa ring national emergency at kailangan pa rin natin sa Senado na magpasa ng batas na makakatulong sa mga Pilipino. Hindi pwedeng talikuran ng Senado ang kanyang tungkulin na tugunan ito. This is why it is important for us to find common ground so we can pass this urgent and important piece of legislation. So this time, I hope the Senate gives this a fair chance. Samantala, nagpaliwanag naman ang ilang mga senador na dumistansya na sa CSE bill ni Senator Hontiveros. Para kay Senator Christopher Bongo, wala siyang inihain o intensyong maging co-author ng CSE bill. Nilinaw ni Go na naisama lamang ang kanyang pangalan sa committee report dahil ang Senate Committee on Health na kanyang pinamunuan ay talagang secondary committee dahil sa health-related aspects ng panukala. Sinabi ni Go na bilang isang mamabatas, palagi itong binibigyan ng halaga ang paniniwala, relihiyon at kultura ng bawat Pilipino at ito ay dapat aniyang irespeto sa bawat sinusulong na polisiya. Ayon kay Go, hindi siya sang-ayon sa anumang panukala na makakasira sa halaga ng pamilya at salungat sa pananampalataya ng ating mga kababayan. Sa panig naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang kanyang desisyon ay para sa peace of mind na nag-aalala sa implikasyon ng panukalang batas. Ayon kay Revilla, may mga anak at apo rin siya kaya naunawaan nito ang sentimiento ng mga magulang. Kaya makaasa daw ang lahat na anuman ang kanyang isulong ay para sa proteksyon ng mga kabataan. Sige, sir. Para sa peace of mind ng lahat, in fact, we're contemplating on withdrawing, no? Basta umasa kayo, ang iniisip po namin palagi kung ano yung makakabuti, lalo-lalo na sa mga kabataan. Siyempre may apo ako, may anak ako, we have to protect them. So umasa kayo na kasama nyo kami sa laban na yan. Okay? Thank you, Baka sir. anytime now, withdraw na rin para sa katahimikan ng lahat. Okay. Thank you, sir. Nilinaw naman ni Senate President Cheese Escudero na pag-uusapan pa sa Rules Committee ang kahinatnan ng committee report ng SB 1979 o ang Comprehensive Sexuality Education. Sinabi ni Escudero,
Batay sa rules, kapag binabawi na ang committee report, ay balik na sa committee level ang panukala. Ayon kay Escudero, maaari naman na ang inihaing bagong bill ni Hontiveros ay magiging amendment, kaya tuloy pa rin sa plenaryo. Katunayan, sa paniwala ni Escudero, mas mabilis ang pagpasa sa panukala sa ganitong senaryo dahil wala nang masyadong babaguhin. Ako, si Raymond Dinaza, para sa Kwentong Politiko.